Naglagalag ako at nagsikap makaipon ng maraming salapi upang maisagawa ang aking layon. Si Kabesang Tales ang kilabot ng Luzon, biglaan ang kanyang pagsalakay at sa panahong di inaasahan ng lahat. Isang tanghali, 6 o 7 pinaghihinalaan ang nakagapos na lumalakad sa isang daan. Hoy mautang, maaari bang palakarin mo sila ng payapa? Ano ba ang meron sa'yo, Carolino? Sa akin wala, ngunit ako'y naaawa sa kanila. Kasabay ng ikalawang pagpalo ni Mautang sa bilanggo ay ang pag-alingawngaw ng isang putok. Tigil! Nagsimula ang pagpapalitan ng putok. Sige, Carolino, ipakita mo ngayon ang kagalingan mong tumudla. Siya namang pagtayo ng isang lalaki sa itaas ng malapad na bato. Barilin mo! Umikot ang lalaki, kasabay ang sigaw na nakatulig sa kanya. Natagpuan nila ang isang matandang naghihingalo. Namumutla si Carolino. Nakatigagal siya at nag-iisip. Nakilala niya ang kanyang ingkong na si Tandang Selo na dahilang hindi makapagsalita ay nagpahiwatig sa kanya sa pamamagitan ng naghihingalong mata ng isang buhay na punong-puno ng pagpapakasakit. Nakatanggap si Padre Florentino ng isang liham na galing sa tenyente ng Guardia Sibil na ganito ang isinasaad. Minamahal kong kapelyan, katatanggap ko pa lamang ng isang telegrama buhat sa general na nagsasabing Espanyol, Escondido, Casa, Padre Florentino, Cojera, Remitira, Vivo, Muerto. Malinaw ang ibig ipahayag ng telegrama, kaya pagsabihan ninyo ang inyong kaibigan upang huwag ko siyang mahuli pagparian ko mamayang 8 ng gabi ang sumasa inyo, Perez. Tiyak na tiyak ni Padre Florentino na si Simon ang Kastilang hinahanap. Dumating ito ng duguan na pasan ang kanyang maleta at patang-pata. Tinanggap ito ng mabait na pari ng walang tanong-tanong dahil sa hindi pa nito nababalitaan ang nangyari sa Maynila. Siya'y nahihiwagahan sa gayong kalagayan. Inisip niyang pinaghihigantihan si Simon ng mga kalaban, ng mga inapi, sapagkat umalis na ang general, ngunit nagkahinala siya na ang mga sugat na iyon ay sanhi ng pag-iwas sa pag-uusig ng mga may kapangyarihan. Lalo pang tumibay ang hinala niya nang siya'y makatanggap ng telegrama at mahigpit na tumutol si Simon na magpagamot sa doktor ng punong lalawigan. Sumang-ayon si Simon na siya'y alagaan ni Don Tiburcio, ngunit kulang siya ng tiwala rito. Naging suliranin tuloy ni Padre Florentino kung ano ang nararapat niyang gawin pagdating ng mga sibil na huhuli. Hindi halos makagalaw ang may sakit, at lalo nang hindi tatagal sa malayong paglalakbay. Nang ibalita ng pari kay Simon na siya'y huhulihin sa 8 ng gabi, pakutyang ngiti ang isinalubong ni Simon. Bakit kaya ayaw magtago ni Simon? Ngayoy ayaw nang isipin ni Padre Florentino ang di mainam na pakikitungo sa kanya ni Simon. May 2 buwan na ang nakararaan nang makiusap siya rito ukol sa pagkakapiit ni Isagani at ang ginawa nitong mapabilis ang pag-aasawa ni Paulita. Nilimot na ni Padre ang lahat. Ang tanging niyang inaalala ngayon ay ang kaligtasan nito at ang tungkulin niya bilang may-ari ng bahay. Ipinatawag ni Simon si Padre Florentino. Nahihirapan po ba kayo, Ginoong Simon? Bahagya po, ngunit matatapos na ang paghihirap ko sa loob ng ilang sandali. Ngunit, ano ang ginawa ninyo? Diyos ko, ano ang inyong ininom? Sayang lamang, wala na akong lunas. Ano ang ibig ninyong gawin ko bago sumapit ang 8?
Patay o buhay? Patay, oo. Ngunit buhay? Hindi. Diyos ko, ano ang inyong ginawa? Huwag kayong mabahala. Ang nagawa ay nagawa na. Hindi ako dapat mahuling buhay nino man. Maaaring makuha ang aking lihim. Huwag kayong mabahala. Huwag kayong malito. Wala nang magagawa pa. Makinig kayo. Malapit nang gumabi at hindi dapat mag-aksaya ng panahon. Kailangang ipagtapat ko sa inyo ang aking lihim. Nais kong ipaliwanag ninyo sa akin ang isang pag-aalinlangan. Kayong malaki ang paniniwala sa Diyos. Sabihin ninyo sa akin kung may isang Diyos. Sinikap ni Padre Florentino na humanap ng pangontra sa lason, ngunit pinigilan siya ni Simon. Nang ibulong ni Simon ang tunay niyang pangalan, napaurong ang pari ng buong pagsindak, ngunit madaling nakapagpigil at humandang makinig. Isinalaysay ni Simon ang mga pangyayari sa kanyang buhay. May 13 taon na ngayon ang nakaraan nang siya'y nagbalik mula sa Europa upang pakasal sa isang dalagang iniibig at ilaan ang buhay sa paggawa ng kabutihan. Ngunit isang mahiwagang kamay ang nagtulak sa kanya sa sigalot na likha ng kanyang mga kaaway. Nawala sa kanya ang lahat: pangalan, yaman, pag-ibig, kinabukasan, kalayaan, at kaya lamang naligtas sa tiyak na kamatayan ay dahil sa kagitingan ni Elias. Isinumpa niyang maghiganti, kaya taglay ang kayamanan ng mga magulang. Nagtungo siya sa ibang lupain at pinagbuti ang pangangalakal. Nakilala niya ang general na nooy komandante at naging kakilala niya dahil sa pangungutang sa kanya. Naging kaibigan nang mabatid niya ang kataksilang ginawa nito. Sa tulong ng kanyang salapi ay natulungan niya ang general na madestino rito sa Pilipinas at ginawang bulag na kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Ginoong Simon, patawarin kayo ng Diyos. Nakita niya ang inyong mga pagtitiis at pinahintulutan niyang matagpuan ninyo ang kaparusahan ng inyong mga sala. Ito'y sa pamamagitan ng pagtatamo ng kamatayan sa kamay din ng mga sinulsulan ninyo. Dito'y makikita natin ang kanyang walang hanggang awa. Isa-isa niyang sinira ang inyong mga paraan. Una ang pagkamatay ni Maria Clara. Makaraan niyon ay isang paraang mahiwaga. Sundin natin ang kanyang kalooban. Sang-ayon ako sa inyo. Kalooban niyang ang mga pulong ito'y magpatuloy sa kanilang itinatangis. Hindi ko alam, Ginoo. Batid kong hindi niya pinababayaan ang mga bayang nananalig sa kanya. Ganun pala'y, bakit niya ipinagkait sa akin ang tulong? Sapagkat gumamit ka ng kaparaanang hindi niya pinahihintulutan, na kung lalaya ang bayan ay hindi sa masamang kaparaanan. Tinatanggap ko ang inyong paliwanag. Ako'y nagkamali. Ngunit sapat na ba iyan upang ipagkait ng Diyos ang kalayaan ng isang bayan at iligtas ang mga higit na salarin kaysa akin? Bakit niya binabayaang magtiis ang maraming karapat-dapat? Mga tapat ang loob, ang mga nagtitiis sa mga pagpapahirap. Ang mga tapat ang loob at ang mga karapat-dapat ay kailangang magtiis upang ang kanilang adhikain ay kumalat at malaman. Mayroon ding hatol at pag-uusig ang Diyos sa mga maniniil. Alam ko po, kaya nga pinalaganap ko ang kalupitan. Tunay nga, pinalubahan ninyo ang kabulukan sa pag-asang ang kabulukang iyan na rin ang papatay sa pamahalaan. Ngunit pumapatay rin naman sa mga mamamayang walang dangal at napaaalipin sa loob ng bayan, at ang mga tulisan at magnanakaw naman sa kabundukan. Kung ano ang pamahalaan, gayon din ang bayan. Kung gayoy, ano ang nararapat gawin? Magtiis at gumawa. Magtiis. Gumawa. Madaling sabihin yan kapag nagtitiis.
ang gumagawa ay ginagantimpalaan. Kung nakita ninyo ang mga nakita kong maralita, mga kahabag-habag na nagtiis ng katakot-takot at walang katapusang pagpaparusa sa mga pagkakasalang hindi nila ginawa, mga pinatay upang itago ang krimen ng iba, mga amang inilayo sa kanilang anak, ang magdusa at gumaway kalooban ng Diyos, magtiis at gumawa. Anong Diyos iyan? Isang Diyos na makatarungan, Ginoong Simon. Isang Diyos na nagpaparusa sa ating kawalan ng pananalig, sa ating mga masasamang hilig, at di gaanong pagpapahalaga sa kabutihan. Samantalang hindi pa handa ang bayan, samantalang nakikipaglaban sa pamamagitan ng daya at lakas na hindi lubos na nalalaman ang kanyang gagawin. Mabuti pang ang siya'y mabigo. Bakit kailangan ibigay ang asawa sa lalaki kung hindi niya ito minamahal ng lubos at hindi siya handang magpakasakit alang-alang sa asawa? Naramdaman ni Padre Florentino na pinigilan ni Simon ang kanyang kamay at pinisil. Hinintay niya itong magsalita, ngunit nakaramdam lamang siya ng lalong mahigpit na pagkakapisil. Nakarinig ng buntong hininga at pagkatapos ay naghari ang ganap na katahimikan. Bumulong si Padre Florentino. Nasaan na ang kabataang naglaan ng kanilang magagandang sandali, mga pangarap at kasiglahan sa ikabubuti ng kanilang bayan? Nasaan ang kabataang magbubuwis ng buhay upang ugasan ang gayon karaming kahihiyan, ang gayon karaming krimen, ang gayon karaming bagay na nakangumuhi? Malinis at walang bahid dungis, kailangang maging buhay na alay upang ang handog ay maging karapat-dapat. Saan kayo na naroroon, kabataang nagtataglay ng lakas ng buhay na tumakas na sa aming mga ugat? Hinihintay namin kayo, kabataan! Iniwan ni Padre Florentino ang bangkay at tumungo siya sa banging nakaharap sa dagat Pasipiko. Dala ang kahang bakal na kinalalagyan ng kayamanan ni Simon. Inihagis niya ang maleta sa dagat. Nakita niya ang alimbukay ng tubig. Nakarinig siya ng bulwak at naghilom ang tubig matapos kunin ang malaking kayamanan. Itago ka nawa ng kalikasan sa kailaliman, nakasama ng mga korales at mga perlas. Kung sa isang banal at matayog na layon ay kakailanganin ka ng mga tao, pahihintulutan ka ng Diyos na makuha sa sinapupunan ng mga alon. Samantalang naririyan ka, hindi mo maililiko ang katuwiran at hindi ka makapag-uudyok ng kasakiman.